Kailangan kong asikasuhin yung Honda sa tapat ng bahay ko. Pampublikong kalsada nga pero akala ng mga tao akin yun. Bigla akong naging misis ng Scottsdale na may Honda. Ang pangit ng dating niyan sa akin. Pwede bang ayusin ang itsura sa harap ng bahay bago bumaba ang value ng bahay ko? Makikita mo, bawat bahay dito pare-pareho lang talaga. Para itong cookie cutter na komunidad. Maganda ang may gate, di ba? Pinapanatili tayong ligtas. Pinapalayo ang mga hindi ka nais-nais. Sa likod ng mga gate na yan ay gated community na may mga homeowners association sa loob. Ang mga homeowners o condo associations, sa sobrang higpit ng patakaran, parang hindi mo talaga pagmamay-ari ang property mo. Sa video na ito, ilalahad ko ang 10 malaking problema sa komunidad ng homeowners associations. Golf cart. Pinalayas ang golf cart ko sa komunidad ng mga golf cart. Bawal ang golf cart sa komunidad namin ayon sa homeowners association. Ano? Nagmamaneho ako dito sa ulan. Tinatangay ng hangin kung saan-saan dahil akala ko golf cart community ito. Literal na bumili ako ng kondo sa isang foreclosure auction sa golf course. Pero hindi pala pinapayagan na mag-park ng golf cart doon na talagang nakakabaliw. Kaya kailangan ko nang dalhin itong bagay na to sa storage unit ko ngayon. Kung bago ka lang sa seryang ito, bibigyan kita ng mabilis na update. Bumili ako ng kondo sa isang foreclosure auction sa halagang katumbas lang ng mga hindi nabayarang homeowners association dues. Ibig sabihin pinayagan ang homeowners association na i-foreclose ang isang property dahil may utang na $18 sa homeowners association fees. Hindi rin nila kailangang abisuhan ang bangko na may unang karapatan sa liyan nito. Nabenta nila ang 2-bedroom, 2-bath na kondo na ito sa isang foreclosure auction na gawa nilang i-foreclose ang property dahil may isang tao na hindi nagbabayad ng kanilang homeowners association dues. Ang dami kong natutunan sa homeowners association mula nang bilhin ko ang property na ito. At sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo lahat ng bangungot na dala ng mga homeowners association at condo association at ang kapangyarihan nila at kung ano ang kaya nilang iparanas sa iyo. Sobrang nakakabaliw kung gaano kalaki ang kontrol nila sa iyo. Akala mo ikaw ang may-ari ng property, pero hindi. Ang homeowners association ang totoong may-ari. Ako nga pala si Craig mula sa Flying Wheels. Tara, simulan na natin. Sa unang video ng seryeng ito, ipinakita ko sa inyo ang golf course kung saan ako bumili ng kondo at ipinakita ko rin ang mga golf cart sa loob ng komunidad na umiikot-ikot. Sabi ko pa, grabe gustong-gusto ko ang mga golf cart community. Gustong-gusto ko ang Florida. Ang astig talaga nito. Ang astig nito, 'di ba? Mga tao lang na naglalakad gamit ang kanilang mga golf cart sa buong neighborhood. Sa tingin ko, may ilang bata pa nga na umiikot gamit ang golf cart nila. Isa lang yan sa rason kung bakit gusto ko ang Florida. Dahil sa golf cart community, pinapayagan ng ilang homeowners association sa community namin ang paggamit ng golf cart. Pero yung nabili ko sa may golf course, hindi pinapayagan. Marami rin silang ibang bawal na ngayon ko lang nalaman. Hayaan mong ikwento ko kung ano ang mga nangyari nitong mga nakaraang linggo dahil ang daming nagbago at ang dami kong natutunan. Lahat ng ito ay mga bagay na dapat mong bantayan kung bibili ka ng property sa isang homeowners association. Unang araw ko pa lang sa property, naranasan ko na agad ang pakikialam ng kapitbahay at sakit ng ulo sa homeowners association. Ang kapitbahay ko. Kakasigawan lang ako habang kinukunan ng kamera kahit nagtatapon lang ako ng basura sa sarili kong basurahan. Yung lalaki sa likod ko, lumabas mula sa kondo at tinutok ang telepono sa mukha ko. Sabi niya, "Sa'yo ba yung basurahan? Dito ka ba nakatira? Kami ang nagbabayad dito, di ba?" "Sir, ako nga pala si Craig, bagong kapitbahay mo. Kakabili ko lang din dito, sana may camera rin ako." Oo, kasi maraming nagtatapon ng basura dito. Kaya tinitiyak ko lang na hindi ka kabilang sa kanila. Hindi ako sanay sa komprontasyon dahil natataranta ako. Kalmado lang ako, pero kapag may camera sa mukha ko, hindi ko kaya. Kalmado pa ako noon at nang sinabi kong dito ako nakatira, naging maayos siya. Huwag niyong gawin to sa iba. Hindi tama at hindi astig. Hindi ko rin ginagawa yan, kaya huwag niyo ring gawin. Nagdudulot lang ito ng tensyon at hindi maganda. Ang baho talaga, hindi ko alam kung anong nangyari. Lumayo ka nga sa harap ko. Bago ko ibahagi ang ilang karanasan ko, bukod sa pagpapark ng kotse, gusto ko munang pag-usapan ang naranasan ng iba. Halimbawa, dapat pinoprotektahan ng Homeowners Association sa Florida ang halaga ng ari-arian. Pero minsan sila pa ang nagdudulot ng gulo, kaya ayaw na ng tao tumira doon at bumababa ang halaga ng mga ari-arian. May isang lalaki na kinasuhan dahil iniwang bukas ang kanyang garahe sa maghapon. Iniwan niyang bukas ang kanyang garahe. Kinasuhan siya ng Homeowners Association. May chance pa silang manalo. Ngayon, baliktarin natin ang sitwasyon. May utos ang Homeowners Association
na dapat laging bukas ang garahe mo kahit wala ka para ma-inspeksyon nila ang laman nito kung kinakailangan. Ngayon, required ng mga homeowners association at condo association na ibigay mo ang susi ng iyong property para makapasok at mag-inspeksyon kahit kailan nila gusto. Na para sa akin ay talagang nakakabaliw. Option A, bibigyan mo ako ng susi ng bahay mo, di ba? Alam kong pinalitan mo na ang kandado. Isang veterano ang pinagmulta ng Homeowners Association dahil sa maliit na bandila ng Amerika. May iba ring pinagmulta dahil sa ilaw ng Pasko, dekorasyon ng Halloween, at batas sa bakuran. Isang matandang mag-asawa ang muntik nang mawala ang kanilang bahay dahil sa mahigit $150 na utang, mga late fee at bayad sa abogado na nagpalaki ng $150 hanggang sa umabot ng libo-libong dolyar. Umabot sa pagpapasara ng bahay ng Homeowners Association, pero dahil sa pag-ulat ng balita, napanatili nila ang kanilang tahanan. Ipinagbawal ng Homeowners Association ang mga may-ari na magparada sa sarili nilang driveway dahil tanging sa garahe lang pinapayagan ang pagparada. Pero hindi kasya ang maraming sasakyan sa garahe, kaya nagdulot ito ng walang katapusang alitan. Ngayon, hindi ako humuhusga, pero may mga tao talagang humuhusga. At iyan ang dahilan kung bakit may mga patakaran, alituntunin at mga limitasyon sa Homeowners Association at mga Condo Association. Para sa mga di komportable sa patakaran at nais ng kalayaan sa pagpili. Maaring hindi bagay sa iyo ang Homeowners Association at hindi rin ito para sa akin. May utang ang tao ng $18,000 sa Homeowners Association dahil sa di nabayarang bayarin at pumayag na ipa-foreclose ito sa loob ng 6 na buwan. Nabili ko ang ari-arian dahil sa hindi nabayarang bayarin sa Homeowners Association. Nakakagulat na may ganitong karapatan ang Homeowners Association, kaya huwag mo itong balewalain. Apektado ang credit mo rito. Hindi nila makukuha ang bahay o kotse mo. Iba naman ang patakaran ng Homeowners Association na mabilis kong natutunan. Pero gusto ko pa rin ang seguridad nito. Ang pagkakaroon ng mga gate, ng guardhouse at ng golf course ay kamangha-mangha. Ang pagkakaroon ng maayos na mga ari-arian at landscaping ay kamangha-mangha rin. Uy, kumusta ka? Maraming salamat, paalam. Para makapasok sa gated community ko, kailangan maglagay ng code. Marami ring tao pwedeng kumuha ng pass. Hindi ako pwedeng kumuha kasi marami akong sasakyan at palit-palit ng dealer plate. Kaya di pwedeng kumuha ng pass. Lagi akong nagtatype ng code pagpasok. Gusto ko ring makapasok tulad ng ibang service contractor. Kaya minsan mahaba ang pila sa gate. Kasalanan ko rin naman. Hindi naman kasalanan ng asosasyon yon. Ngayon, kung gumagastos ka ng $1.5 o $2 milyong para sa bahay mo, naiintindihan ko kung ayaw mong makakita ng work van na may mga hagdan o yung truck na puno ng gamit sa tapat ng bahay mo. O baka ayaw mo rin ng trailer sa bakuran ng kapitbahay mo. O yung van na nakaparada sa tapat ng bahay mo. Wala akong pakialam, pero may iba na may pakialam. At nauunawaan ko yon. Kaya may mga patakaran at limitasyon. Ayaw ng tao ng malaking truck na may hagdan o signage sa driveway ng kapitbahay tuwing umaga. Hindi kita hinuhusgahan kung gusto mo yan. Ngayon, masasabi ko na isa sa pinakamagandang benepisyo ng pagbabayad ng Homeowners Association fee ay ang maintenance ng ari-arian. Sila ang nag-spray laban insekto, nagme-maintain, nag-aalaga ng damuhan, at nagtatanggal ng damo, kaya wala na akong kailangang alalahanin. Paborito ko ang bahagi ng Homeowners Association sa mga komunidad, pati Christmas lights. Ngayon, wala na nito sa pasukan ng gated community na walang Homeowners Association. Mahahalaga ang patakaran, gabay, at limitasyon. Halimbawa, gaya ng taong naglalagay ng Christmas lights para sumaya ang paligid. Ngayon, pag-usapan naman natin ang aking bayarin sa Homeowners Association. May napakagandang recreational facility dito na may swimming pool, pickleball, tennis at basketball courts, palaruan, at splash pads. Astig talaga. Pwede ka ring magdaos ng mga party para sa mga bisita kung gusto mong mag-imbita ng mga tao o kaya pool party kung gusto mong mag-party sa pool. Sige, meron tayong pool number 1 na parang Olympic size na swimming pool na wala akong susi para dito. Wow, ang ganda ng lugar para mag-enjoy. May isa pang splash pool doon. May volleyball at basketball court, table tennis, playground para sa bata at parang soccer field. At akala ko nakita ko rin ang mga tennis court, pickleball court. Parang sigurado ako nakita ko rin ang splash pad. Ang ganda talaga ng lugar na to. Oo nga. Hindi kasama yan sa Homeowners Association ko. Kung gusto ko yon, may dagdag na pi-3,000 kada taon pa. Lalabas ako doon, paikot-ikot, sumisilip sa mga bintana ko. Ano bang nangyayari doon? May chismoso yatang nakakakita sa akin na may dalang video camera sa tingin ko. Sumisilip sa screen door at bintana ng kusina. Kumusta amoy, Chase?
Ngayon, pagmamayari ko na ang kondo na ito sa mababang halaga, kaya bilang investment, pwede ko itong paupahan ng 2 hanggang 2,200 piso kada buwan. Nilista ko ito sa Facebook Marketplace at Zillow para paupahan dahil hindi ko ginagamit, pero agad akong nakatanggap ng negatibong reaksyon sa loob ng 1 araw. At talagang ganoon lang. Nauubos na ang pasensya ko, kaya hindi maganda ang kinalabasan. Para sa paupahan, at nakatanggap ako ng siguro daan-daan na interesadong tao na gustong umupa sa property na ito. $2,000 kada buwan ang hinihingi ko. Mababayaran ang mga bayarin sa Homeowners Association, magkakaroon ako ng kita, panalo ang lahat. Gayunpaman, may patakarang 1 taong pagmamay-ari muna bago payagan ang pagpapaupa sa Homeowners Association na ito. Hindi ko pwedeng paupahan iyon sa iba sa loob ng 1 taon matapos mabili, kaya ako ang magbabayad ng buwis, principal, at interes sa mortgage. Kung meron man ako, kailangan ko ring bayaran ang $700 buwan ng Homeowners Association fee sa loob ng 1 taon bago ako payagang magpaupa sa iba. Bago tayo pumasok sa kondo ko, gusto ko munang ipakita sa inyo ang parking. Isa ito sa mga benepisyo ng property na ito para sa akin. Meron akong 1 at 2 parking space. Ang problema, limitado lang ang bilang ng plaka ko. Ako ay isang eksepsyon. Limitado lang ang bilang ng plaka ko dahil gumagamit ako ng dealer plates. Kailangan ko ang mga plakang iyon para sa trabaho. Hindi rehistrado mga sasakyan ko, kaya kapag nagparada ako ng kotse at golf cart, 2 parking space agad. Mahirap talaga ang parking dito sa Florida, kaya hindi naging maganda ang karanasan ko. Kaya balikan natin ang una kong karanasan dito tungkol sa parking. Sige, balik tayo sa kondo at iparada ang sasakyan. Isa sa mga benepisyo ng kondo dito sa Florida dahil mahirap ang parking. Sa New Hampshire, walang limitasyon sa parking ko. Pero dito, kailangan ko pang maghanap ng space. May golf cart ako na pwede kong iparada dito at iiwan ko itong BMW. 2 linggo ang lumipas. Marami akong parking. Napag-usapan na natin ito, kaya may parking dito at doon. Ang tanging problema lang ay ito ay isang asosasyon ng mga may-ari ng bahay at kung tutuusin, ang mga asosasyon ng mga may-ari ng bahay ay talagang nakakainis. Kaya kahit na ito ay sakop, kailangan pa rin itong irehistro. Kaya may isang tao, yung sumusunod talaga sa mga patakaran na hindi ko naman masyadong ginagawa. Yung taong sumusunod sa patakaran, pumunta at hinawakan ang ari-arian ko, tinaas ang takip ng kotse para siguraduhin nakarehistro ito at nalaman na hindi pala ito nakarehistro. Pinapagalaw na nila ako kaya kailangan ko nang alisin ang kotse dito. At kahit na meron kami, may golf course naman dyan, hindi kami pwedeng magka-golf cart sa komunidad namin. Kaya bawal ang golf carts. Kaya kailangan ko ring alisin ang mga golf cart. Pero ang problema, hindi ko na pwedeng iparada ito o ito dito ngayon na talagang problema para sa akin. Kaya ngayon kailangan kong maghanap, mag-isip kung paano makakahanap ng 2 pang paradahan na wala naman talaga ako ngayon. Kailangan nating ilabas at iuuwi ito. Ipapark ko muna sa driveway. Ano sa tingin mo ito? Sabihin mo sa comments anong kotse ito. 10 segundo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anong klaseng kotse ito? Sabihin mo sa comments sa ibaba. Gusto kong makita kung sino ang makahuhula. Huwag mandaya, aalisin ko na ang takip. Sa mga nakahula ng BMW Z3, congrats. Magaling ka, paparating din ito na proyekto. Ito ay 70,000 milya na 1,900 at 78 BMW Z3 6-cylinder. Medyo nakakainis. Batas. Nako, ubos na gasolina ko. Sana makarating ako sa bago kong shop. Pero may natatakpan na tingin ko ay Hearst Olds o Grand National. At hindi ko itataas yon para lang makita kung rehistrado ito. Nakakabaliw para sa akin na may gumawa niyan sa kotse ko. Ang weird, pag-aari yon ng iba. Di ko naisip na buksan ang kotse nila para makita kung may plaka. Mga Homeowners Association ito. Sa batas ng Florida, may access ang may-ari sa mga dokumento ng Homeowners Association. Madalas, hindi pinapansin ng board ang mga request at sinasadya pang patagalin ito para hindi mo malaman ang mga karapatan mo. Ngayon, ang ilan sa mga talagang kakaibang miyembro ng Homeowners Association ay mga mayayabang lang talaga. Ayaw pa nga nilang dumaan ang mga service vehicle sa harapang gate. Maraming Homeowners Association ang may hiwalay na service entrance para hindi makita ng mga residente ang mga kontratistang pumapasok. Ngayon, madalas hindi na pag-uusapan ang selective enforcement o paboritismo. Bago lang ako dito sa komunidad, hindi pa ako kilala ng mga tao. Mahigpit ang mga patakaran. Gusto nilang siguraduhin na sumusunod ako. Gusto nilang tiyakin na hindi ako lumalabag sa anumang alituntunin. Pero kung presidente, ingat yaman o kaibigan ng kaibigan sa Homeowners Association ang lumabag sa patakaran, kadalasan pinapalampas lang, kaya di talaga patas para sa lahat.
Kung marunong kang makisabay sa politika, mas makikinabang ka. Pero kung hindi, buong puwersa kanilang haharapin. Kamakailan, gumuho ang Surfside Condo, kung saan marami ang nasaktan at may ilang namatay. Kaya nagpatupad ang Florida ng isang espesyal na assessment dahil sa mga bagong batas para sa kaligtasan ng mga kondo. Para itong Structural Integrity Reserve para sa bawat kondo. Mahal ang mga inspeksyon. Marami sa mga kondo na ito ay talagang luma na at kailangan nilang magbayad ng malaking halaga para sa mga espesyal na inspeksyon na sobrang mahal. Ngayon, ang gastos ay sagot na ng may-ari ng kondo. Halimbawa, sa komunidad na ito, marami ring matatanda. Maraming matatanda ngayon ang umaasa sa fixed income mula Social Security, Disability, o Retirement Plan. May regular silang buwanang kita. Ngayon, kahit pagmamay-ari na nila ang kondo, inaangkop nila ang budget buwan-buwan ayon sa kita. Kaya kapag tumaas ng doble o triple ang kondo dues dahil sa mga espesyal na assessment, hindi na nila kayang manatili sa sarili nilang bahay, kaya napipilitan silang ibenta ito. Saan sila pupunta? Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa halaga. Kapag ang isang condo association ay may 700 o 800 dolyar kada buwan na bayarin, na para sa akin ay talagang mataas. Ano ang mangyayari kapag ito ay dumoble at naging 14,000? Ano ang mangyayari kapag ito ay tumriple at naging 21,000? Ngayon, nagbabayad na sila ng mortgage na diretso sa Homeowners Association, pati na rin insurance, buwis, at pati na rin ang principal at interest ng mortgage. Kung hindi mo pag-aari ng buo ang kondo na yon, kaya napipilitan silang ibenta ang mga kondo na yon. Pero kapag may 21,000 dolyar na bayarin sa Homeowners Association, lalo na kung nakatira ka sa tabing dagat, walang gustong bumili niyan. Kaya para maibenta mo ito, kailangan mong ibaba ng husto ang presyo ng kondo mo hanggang sa maging kaakit-akit ito para mabenta. Kaya maraming mga kondo ang talagang bumabagsak ang halaga dahil sa mismong dahilan na yan. Ngayon, isantabi muna natin ang espesyal na pagtatasa dahil sa insidente ng Surfside Condo. Ano ang gagawin ng Condo Association kung biglang kailangan ng bubong na pi-100,000 pero walang sapat na pera sa reserve fund? Lahat ay may responsibilidad mag-ambag sa reserve fund para sa gastos sa bubong. Kaya ngayon, maglalabas ka ng pera mula sa sarili mong bulsa, parang ikaw ang may-ari ng bahay at kailangan mong palitan ang bubong ng bahay mo. Kailangan mong maglabas ng pera mula sa sarili mong account para mag-ambag sa reserve fund at mabayaran ang bagong bubong na iyon. Hindi lahat ay may ganoon. Maglaro muna tayo ng politika. Hindi ako magaling sa politika. Ako, hindi talaga sumusunod sa mga patakaran. At marami ring gumagawa niyan para makipagkaibigan sa tamang tao. Minsan nadadaya ang mga eleksyon. Hindi ko sinasabing dito mismo o sa komunidad na ito, pero kilala ang mga eleksyon sa Pandaraya. Homeowners Association lang ang bumuboto at nagbibilang ng boto. Bukod sa parking, bawal din madalas ang commercial na sasakyan sa condo o Homeowners Association, kaya kalimutan mo na ito. Pag-aari mo ang bahay mo. Bawal mag-park ng sasakyan na may kahit anong karatula o lettering, maliit o malaki. Kahit may-ari ka ng bahay, maaari ka pa ring sabihan kung ano ang pwede o bawal iparada. May mga Homeowners Association na napakahigpit kahit pa isang Cadillac Escalade ang sasakyan. Ituturing itong may lettering o logo na sasakyan at hindi papayagan kung nasa windshield pa rin. Heto ang larawan ng Dodge Ram Turbo Diesel ko. Maraming Homeowners Association ang hindi papayag nito dahil heavy duty o commercial truck ito kahit walang lettering. Kahit sobrang mahal ng pickup truck na ito, may mga Homeowners Association na bawal pa rin ang kahit anong pickup truck, light o heavy duty sa driveway mo. Naalis na ang golf cart. Gets ko naman na pangit ang BMW at nakakainis sa mata. Ayoko rin na andyan sa property ko, pati takip ng kotse ko hindi maganda tingnan. Kaya naiintindihan ko ang mga patakaran para maiwasan ang junk na sasakyan, malalaking truck at maingay na kotse. Para hindi makaistorbo ang mga sasakyan sa property ng iba. Inuulit ko, Condo Association ang tinutukoy natin dito. Mahigpit din gaya ng Homeowners Association. Isa pang issue ay hindi nakikialam ang tao sa buhay ng iba. Taga New Hampshire ako, may 3 ektarya ng lupa at puno doon. Kailangan ko pang sumigaw para marinig ng kapitbahay kapag bumabati ng hello. Tingnan mo yung mga bahay doon. Pare-pareho ang itsura at dikit-dikit pa. Kaya naririnig ng bawat kapitbahay ang lahat ng nangyayari. Kapag nasa labas ka, kapag bukas ang mga bintana mo, at kapag bukas ang mga pinto mo. Diyos ko, huwag naman sanang mag-away kayo ng asawa mo. At may perpekto akong halimbawa, mausisa ang mga tao dito sa komunidad na to. Heto ang halimbawa. Bukod pa sa mga tao na sumisilip lang sa mga bintana mo, na para sa akin ay nakakabaliw, o yung inaangat ang takip ng kotse para tingnan kung rehistrado ang sasakyan mo, na nakakabaliw din para sa akin.
May mga kapitbahay na sumisilip lang mula sa kurtina para makita kung sino ang gumagamit ng tubig nila o nagtatapon ng basura ng ilegal. Muli, kapag pumasok ka sa mga condo association, homeowners association, gated community, retirement o yung mga tirahan para sa 55 pataas, kadalasan ay matatanda na at madalas ay retirado na ang mga tao roon. Wala naman akong ginagawa kundi mapakialaman ng iba. Ngayon, tungkol sa Homeowners Association Diyos ko, 600 lang noong binili ko ang property 6 na buwan na ang nakalipas. Simula noon, umabot na ito sa $700 kasama na ang insurance sa labas ng gusali at internet. Lahat iyon ay kapalit ng $700, 700 kada buwan. Ngayon, ang 2-bedroom, 2-bathroom na kondo ay karaniwang nirenta dito ng $2,000. Kaya kung may mortgage ako sa property na ito, mga $18,000 iyon. Sa isang kondo na nagkakahalaga ng $280,000, idagdag mo pa ang $700. Mas mataas pa ang gastos ko kaysa sa aktwal na halaga ng pagrenta lang ng property na ito, kaya madalas mas madali talagang magrenta na ginawa ko sa isang komunidad ng Homeowners Association noong nakaraang taon. Nangupahan ako nito ng mas mababa kaysa binabayaran ng may-ari, kabilang ang principal, interest at mga bayarin. Bakit? Dahil hindi nila ito maparenta, dahil walang gustong tumira doon, dahil hindi nila ito mabenta, dahil walang gustong tumira doon, dahil sobra ang taas ng presyo ng bahay, at dahil sa mga bayarin sa Homeowners Association. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pagrenta. May gamit na ang lugar na ito, internet, king-size na kama, kumot, tuwalya at sabon. Handa na ang lahat para maligo. May telebisyon sa master bedroom, puno ang ref, may kusina at isa pang kwarto na may kama. Nakatira ako sa Florida, ang vacation capital ng Amerika. Ang problema, hindi ko ito pwedeng ipa-Airbnb, kaya kahit may kondo ako, akin talaga ito. Bawal ang short-term rentals dito dahil kabilang ang komunidad na ito sa mga may ganitong restriksyon. Ngayon, marami ng seasonal renters, hindi short-term, Airbnb or VRBO. Gusto lang nila ng 4 na buwang kontrata mula Disyembre hanggang Abril. Karamihan sa condo association ay may minimum na 6 na buwang paupahan. Kaya kailangan kong magpatupad ng 6 na buwang renta. Kahit may gustong umupa ng 4 na buwan lang, hindi ko talaga pwedeng paupahan. Kailangan kong maging tapat. Matagal ko na ring hawak ang lugar na ito at gusto ko talaga. Gusto ko ito dahil tuwing bumalik ako, pareho pa rin tulad noong iniwan ko. Iniwan ko rito ang upuang ito kamakailan at wala nang laman ang sofa. Nasa tamang pwesto ang mga unan. Ang mga unan sa kama ko ay nasa tamang lugar din. Walang labahin sa sahig, wala talagang kalat. Ang bahay na ito ang aking santuwaryo. Ito ang aking kapayapaan. Laging malinis ang patio at kusina. At puno lagi ang refrigerator, kaya peak season talaga ito. Hindi ko ito pwedeng paupahan o i-Airbnb. Siguro pwede ko itong ibenta, pero peak season kasi. May pamilya akong gustong bumisita, at imbes sa bahay ko, pwede nilang gamitin ang lugar na ito. Astig na may sarili silang kondo kapag bumisita. Ang ganda nito para sa akin. Ang ganda rin para sa kanila. At sa totoo lang, sobrang saya ko ring magtrabaho dito. Ginagawa ko itong parang opisina. Para sa akin, ito ang opisina ko. Ito ang tahimik kong lugar. Dito ako pumupunta kapag gusto ko ng kapayapaan at katahimikan. Ang saya talaga. Hindi masyadong gusto ng asawa ko na sinasabi ko yan. Lahat ng nakilala ko dito, maliban sa ilan, ay sobrang maasikaso, palakaibigan at matulungin. Ang saya ng karanasan at maganda na may mga taong nakapaligid na alam ang sistema at kung paano gumagana ang lahat. Laging may ilan talagang hindi maganda ang ugali sa kahit anong grupo at normal lang yon. Sila yung mga taong uhaw sa kapangyarihan na dapat mong bantayan. Yung iba naman, mababait sila dito. Pero kung lilipat ka sa lugar na may Homeowners Association, basahin muna ang mga patakaran at regulasyon. Pagkatapos kong bilhin ito, kinailangan kong sumailalim sa isang panayam sa Homeowners Association para maaprubahan nila ako. Tapos kinailangan ko ring magpa-interview sa kumpanya ng property maintenance para makuha ko ang aking parking permit at iba pang kailangan. Kailangan ko pang magbayad para maisumit ang aplikasyon, kaya siguraduhin alam mo ang papasukin mo bago sumali sa Homeowners Association. May mahigpit at maluwag na komunidad. May mga nagpapahintulot ng Christmas lights, may mga pumapayag sa mga truck, at may mga may dagdag na paradahan para sa mga truck at trailer. Pero mag-ingat ka sa pinapasok mo. Siguraduhin mong suriin ang mga bayarin, fees, at accounts ng Homeowners Association bago ka bumili ng kahit ano. Maraming nangyayari. Maraming tao ang gustong-gusto ang kapangyarihang iyon at gagamitin nila ang bawat piraso ng kanilang kapangyarihan. Hindi naman talaga masama ito. Lahat ng tao dito ay naging maayos sa akin nitong mga nakaraang buwan na nandito ako. Nakasagasa ako ng iba.
Lumabag ako sa mga patakaran, kaya kasalanan ko ito at wala nang iba kundi ako. Nagpark ako ng kotse na hindi rehistrado, nilagyan ko pa ng car cover, pangit pa yung kotse. Sinubukan ko pa itong paupahan kahit na nakalagay sa mga patakaran na bawal magpaupa, kaya ako talaga ang lumabag sa mga patakaran. Ako lang ito, wala nang iba, pero mag-ingat kayo at siguraduhin ninyong alam ninyo ang pinapasok ninyo bago kayo sumali sa isang komunidad ng Homeowners Association. Ako si Greg mula sa Flying Wheels. Salamat sa panunood, magkita-kita tayo ulit.